Nananatili pa rin ang kapayapaan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito ay sa pamamagitan ng matagumpay na programa ng Western Mindanao Command na Gabay Bayanihan. Alamin natin ang ulat mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Dahil agricultural area, kaya minabuti ng pamahalaang pandalawigan ng Zamboanga del Norte na mas lalo pang palakasin ang agrikultura ng lalawigan sa pamamagitan ng pagtuklas pa ng mga tanim na angkop sa lupain dito. Ito ang pahayag ni Vice Governor at ngayon OIC Governor Francis Olbis sa panayam ng PTV sa kanya kamakailan. Kasama na dito ang pangangalaga bidikal sa mga magsasaka ng lalawigan. Sa ngayon, ang lalawigan ay mas kilala dahil sa produksyon nito ng palay na siyang nagpapakain di lamang sa lalawigan ngunit maging sa ibang mga lugar ng Zamboanga. Pinagtuunan pansin din nila ang pagtatanim ng mga high-valued crops kagaya ng mga gulay, mushrooms at iba pa. Most of our farmers and are planting high-valued fruits. We have rambutan, we have mangosteen, we have longkong, variety of longkong, this variety of longkong and hamprupo. So we have plenty of that. Nagusbungan din ang kalakalan sa mga bayan dito, maging sa dalawang siyudad, ang Dipolog at Dapitan. Ito ay resulta na rin sa magandang sitwasyon ng katahimikan. Ang Dapitan ay isang matatawag na historical tourist attraction dahil tumira dito ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ngunit marami pang mga tourist destinations dito kagaya ng mga kuweba, ang Libuton Cave na pwedeng makipagkumpetensya sa Inagdanan Cave ng Bohol at ang napakalawak na si Tobo Falls. Pinagmalaki din ni Olbis na kung ano meron ang Davao, meron din sila dito sa Zamboanga del Norte. Waterfalls, caves, big as that of Bohol, yung sa Bohol, yung Hagdanan Cave, it's a masyado yan. Pero we have cave here, which I have experienced before. Enter the cave, it lasted for almost 2 hours, nandun kami, pero hindi pa namin nalibot yung cave. Kaya Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.